Pagpupulong Essay Kalagitnaan ng Linggo. Agosto 3-2026. Mjil Kayamanan mula Essay Salita ng Diyos. Tema, Lenji Kahalagahan na Mabubiting Pastol. Magandang gabi, mahal na mga kapatid at mga kaibigan. Ang tema natin ngayong gabi ay, ang kahalagahan na mabubiting pastol. Kapag naririnig natin ang salitang pastol, maaring maisip natin ang isang taong nag-alaga ng mga tupa. Ang isang mabuting pastol ay nagbabantay sa kawan, pinoprotektahan sila mula sa panganib, pinapakain sila, at inaalagaan ang mga mahihina o nasugatan. Hindi kayang pangalagaan ng maayos na mga tupa ang kanilang sarili, kaya umaasa sila sa isang mapagmahal na pastol. Madalas inihahambing ni Jehovah ang kanyang bayan sa mga tupa. May sinasabi ito sa atin na maganda tungkol sa kanya. Mahal niya tayo at nais niyang maalagaan tayo. Nagtatalaga rin siya ng mga pastol upang tumulong sa pangangalaga sa kanyang bayan. Ngunit hindi lahat ng pastol ay isang mabuting pastol. Noong panahon ni Jeremias, marami sa mga dapat sanay nangangalaga sa bayan ng Diyos ay labis na nabigo. Tingnan muna natin kung ano ang sinabi ni Jehovah tungkol sa mga pastol na iyon. Samahan ninyo akong basahin ang Jeremias Kabanata 23 at talata 2. Sabi sa Jeremias 23:2, ganito ang sabi ni Jehovah, ang Diyos ng Israel, laban sa mga pastol na nagpapastol sa aking bayan. Pinangalat ninyo ang aking mga tupa at itinaboy sila, at hindi ninyo sila inalagaan. Kaya ibabaling ko ang aking atensyon sa inyo dahil sa inyong masasamang gawa. Hindi natuwa si Jehovah sa mga pinuno ng Juda. Sa halip na protektahan ang mga tao, pinabayaan nila sila. Sa halip na tulungan silang manatiling malapit kay Jehovah, hinayaan nilang manghina sila sa espiritual. Malaki ang pagmamalasakit ni Jehovah sa kanyang bayan, kaya pinanagot niya ang mga pastol na iyon. Upang maunawaan kung gaano kalubha ang sitwasyon, basahin natin ang isa pang talata. Pakibasa ang Ezekiel Kabanata 34, talata 2-5. Sinasabi ng mga talatang ito na pinakain ng mga pastol ang kanilang sarili sa halip na pakainin ang mga tupa. Hindi nila pinalakas ang mahihina, pinagaling ang mga may sakit, o hinanap ang mga naligaw. Bilang resulta, ang mga tupa ay nangalat at nalantad sa panganib, kay lungkot na larawan. Dapat isipin muna ng isang pastol ang mga tupa, hindi ang kanyang sarili. Ngunit ang mga pinunong ito ay interesado lamang sa kanilang sariling kaginhawahan at posisyon. Sa kasalukuyan, ipinapaalala nito sa atin kung bakit napakahalaga ng kaayusan ni Jehovah para sa mga mapagmalasakit na pastol. Sa kongregasyong Kristiyano, ang mga elder ay hindi hinirang upang tumanggap ng karangalan o awtoridad. Sila ay hinirang upang pangalagaan ang mahahalagang tupa ni Jehovah. Nakalulungkot, ang mga pinunong relihiyoso noong panahon ni Jeremias ay lalong lumala dahil sa kanilang sariling halimbawa. Pakibasa ang Jeremias Kabanata 23, talata 14 at 15. Matapos basahin ang mga talatang ito, makikita natin na ang mga huwad na propeta ay namumuhay din ng immoral na buhay. Sa halip na hikayatin ang mga tao na sumunod kay Jehovah, pinaramdam nila sa mga tao na komportable sila sa kanilang mga pagkakamali. Ang kanilang masamang halimbawa ang naging dahilan upang mas lumayo ang marami kay Jehovah. Makakakita tayo ng katulad nito sa maraming relihiyon ngayon. Binabaliwala ng ilang pinunong relihiyoso ang mga pamantayang moral ng Diyos o sinasang-ayunan pa nga ang mga pag-uugaling malinaw na hinahatulan ng Biblia. Kapag ang mga pinuno ay hindi namumuhay ayon sa mga pamantayan ng Diyos, maraming tao ang sumusunod sa kanilang halimbawa. Kaya naman inaasahan ni Jehovah na ang mga nagmamalasakit sa kanyang bayan ay magpakita ng mabuting halimbawa. Mabuti na lang at natiba ang kongregasyong Kristiyano. Naglaan si Jehovah na mapagmahal na mga pastol na team na nagmamalasakit sa kanyang bayan. Samahan ninyo akong basahin ang 1 Pedro Kabanata 5, talata 2 at 3. Sinabi ni Apostol Pedro sa mga matatanda, pastulan ninyo ang kawan ng Diyos na nasa ilalim ng inyong pangangalaga, hindi dahil sa kailangan ninyo, kundi nang may pagkukusa sa harap ng Diyos, ni hindi naman kayo namamanginoon sa mga mana ng Diyos, kundi maging mga halimbawa sa kawan. Pansinin ang idini ni Pedro. Ang mga matatanda ay dapat magpastol ng may pagkukusa. Dapat silang maglingkod dahil mahal nila si Jehovah at ang kanyang bayan. Hindi sila dapat kumilos na parang sila ang mga Panginoon sa kongregasyon. Sa halip, dapat silang manguna sa pamamagitan ng halimbawa. Labis tayong nagpapasalamat sa mga matatandang dumadalaw sa atin kapag tayo ay may sakit, nagpapatibay loob sa atin kapag tayo ay pinanghihinaan ng loob, nagtuturo sa atin mula sa salita ng Diyos,
at matiyagang tumutulong sa atin na manatiling malapit kay Jehovah. Malayang ibinibigay nila ang kanilang oras dahil tunay silang nagmamalasakit sa kawan. Siyempre, ang mga matatanda ay hindi sakdal na mga tao. Nagkakamali sila, tulad ng ginagawa ng lahat ng Kristiyano. Ngunit kapag mapagpakumbaba nilang sinusunod ang patnubay na matatagpuan sa salita ng Diyos, magagamit sila ni Jehovah upang palakasin at protektahan ang kongregasyon. Ipinapaalala rin nito sa ating lahat na ang halimbawa ay napakalakas. Pinapastol ng mga magulang ang kanilang mga anak. Ang mga nakatatandang kapatid na lalaki at babae ay nakakaimpluwensya sa mga nakababata. Pinapalakas ng mga kapatid na pioneer ang loob ng iba sa pamamagitan ng kanilang sigasig. Mapapalakas ng bawat Kristiyano ang iba sa pamamagitan ng pagpapakita ng mainam na halimbawa. Kung tayo ay mabait, mapagpakumbaba, maasahan, at tapat, ang iba ay hinihikayat na manatiling malapit kay Jehovah. Ngunit kung tayo ay pabaya sa ating paggawi, maaari tayong makatisod sa iba. Kaya naman dapat itanong ng bawat isa sa atin, nagpapakita ba ako ng halimbawa na makakatulong sa iba na higit na mahalin si Jehovah? Sa pagtatapos natin, alalahanin natin ang mga aral na ating natutunan. Pinabayaan ng mga pastol sa Juda ang bayan ng Diyos, at pinanagot sila ni Jehovah. Iniligaw ng mga bulaang propeta ang mga tao kapwa sa pamamagitan ng kanilang mga turo at masamang halimbawa, na naging dahilan upang lumayo ang marami kay Jehovah. Sa kabaligtaran, ang mga Kristiyanong matatanda ay tinagibilinan na pastulin ang kawan ng kusang loob, may pananabik, at sa pamamagitan ng kanilang sarili nating mabuting halimbawa. Tunay tayong nagpapasalamat sa maibiging kaayusang ito. Naway patuloy nating pahalagahan ang mga tapat na pastol na ibinigay ni Jehovah. At tayo man ay mga elder, magulang, o kapwa Kristiyano lamang. Naway lahat tayo ay magsikap na maging isang mabuting halimbawa na nagpapalakas sa iba at nagdudulot ng karangalan sa ating mapagmahal na pastol, ang Diyos na Jehovah. Salama. Mga espiritual na hiyas. Agosto 3 tandang bawas siyam, 2026. Jeremias 22 tandang bawas 23. Tanong 1. Jeremias 23, 33. Ano ang pasanin ni Jehovah? Sagot. Noong panahon ni Jeremias, ang pasanin ni Jehovah ay tumutukoy sa mabigat na mensahe ng paghatol na inatasang ihatid ni Jeremias. Ito ay isang pasanin dahil ipinahayag nito ang paparating na pagkawasak ng Jerusalem dahil sa patuloy na pagsuway ng mga tao. Ayaw marinig ng mga tao ang gayong mensahe at itinuring ito bilang isang bagay na hindi kanais-nais o nakakabagabag. Karagdagang komento, ironiko, ang mga tao mismo ay naging isang pasanin kay Jehovah. Dahil patuloy nilang tinanggihan ang kanyang mga babala at tumangging magsisi, sila ay naging nakakabagot sa kanya, at ipinahayag niya na tatanggihan niya sila. Karagdagang komento, sa kasalukuyan, ang mensahe ng Biblia tungkol sa nalalapit na paghatol ng Diyos sa kasalukuyang masamang sistema, kabilang ang huwad na relihiyon, ay isa ring pasanin sa mga tumatangging tanggapin ito. Marami ang tumatanggi o hindi pinapansin ang babala dahil hindi ito ang gusto nilang marinig. Tanong 2. Anong mga espiritual na hiyas mula sa pagbasa ng Biblia ngayong linggo ang gusto mong ibahagi? Komento. Ipinapakita ng Jeremias 22, 3 na pinahahalagahan ni Jehovah ang katarungan, katapatan, at habag. Madaling pakitunguhan ng mabuti ang mga tao kapag ito ay kapaki-pakinabang sa atin. Ngunit nais ni Jehovah na gawin natin ang tama dahil lamang sa ito ay tama. Sa trabaho man, sa negosyo, o sa bahay, ang pagpapakita ng pagiging patas at kabaitan ay sumasalamin sa mga katangian ni Jehovah. Ipinapakita ng Jeremias 22, 13 na kinasusuklaman ni Jehovah ang kawalang katapatan at pagsasamantala. Dapat tratuhin ng mga employer ang mga manggagawa ng patas, at dapat magtrabaho ng tapat ang mga empleyado para sa kanilang natatanggap na sahod. Sa negosyo, dapat iwasan ng mga Kristiyano ang pagsasamantala sa iba, kahit na karaniwan ang mga gawaing hindi tapa. Ipinapakita ng Jeremias 22, 15, 16 na ang tunay na pagkilala kay Jehovah ay ipinapakita sa kung paano natin tinatreto ang ibang tao. Pinangangalagaan ni Haring Josias ang mga mahihirap at ipinagtanggol ang mga mahihina. Ipinapaalala nito sa atin na ang tunay na pagsamba ay hindi lamang tungkol sa ating nalalaman, kundi pati na rin sa pagpapakita ng habag, pagkabukas palad, at tunay na pagmamalasakit sa iba. Ipinapakita ng Jeremias 22, 21 ang panganib ng pagbaliwala sa patnubay ni Jehovah kapag maayos ang takbo ng buhay.
Madalas na mas taimtim na hinahanap ng mga tao si Jehovah sa mga mahihirap na panahon kaysa sa mga panahon ng kaginhawahan. Ipinapaalala sa atin ng talatang ito na panatilihing matatag ang ating kaugnayan kay Jehovah, madali man o mahirap ang buhay. Ipinapakita ng Jeremias 22:29 na ang mga mensahe ni Jehovah ay nararapat sa ating buong atensyon. Nang ulitin ni Jehovah, "O lupa, lupa, lupa," binigyang din niya ang kahalagahan ng kanyang mensahe. Gayun din, hindi tayo dapat maging masyadong pamilyar sa mga katotohanan sa Biblia na hindi na natin dapat pakinggan ng mabuti o ilapat ang mga ito ng personal. Ipinapakita ng Jeremias 23:1-2 na lubos na nagmamalasakit si Jehovah sa paraan ng pagtrato sa kanyang bayan. Ang mga may responsibilidad, tulad ng mga matatanda, magulang at asawang lalaki, ay dapat tularan si Jehovah sa pamamagitan ng pangangalaga sa mga ipinagkatiwala sa kanila, na hindi kailanman ginagamit ang awtoridad ng malupit o makasarili. Ipinapakita ng Jeremias 23:4 na si Jehovah ay naglalaan na mapagmalasakit na mga pastol upang palakasin at protektahan ang kanyang bayan. Kapag ang mga elder ay mapagmahal na nagpapatibay loob, nagtuturo, at nagpapastol sa kongregasyon, tinutulungan nila ang iba na makaramdam ng kaligtasan at espiritual na seguridad. Ipinapaalala rin nito sa atin na pahalagahan ang mapagmahal na pangangalaga na natatanggap natin sa kongregasyon. Itinuturo ng Jeremias 23:5-6 si Jesus bilang ang matuwid na hari na hinirang ni Jehovah upang pangalagaan ang kanyang bayan. Di tulad ng disakdal na mga tagapamahalang tao, si Jesus ay laging humahatol na may katarungan, pag-ibig, at karunungan. Ang pagtitiwala sa kanyang pamumuno ay nagbibigay sa atin ng kumpiyansa na ang hinaharap ay magiging mapayapa at ligtas. Ipinapakita ng Jeremias 23:16 na ang panganib ng pakikinig sa peyo na nakabatay sa pag-isip ng tao sa halip na sa salita ni Jehovah. Ang mundo ay nag-alok ng maraming opinyon tungkol sa kaligayahan, tagumpay, at moralidad. Bago tanggapin ang anumang peyo, dapat nating itanong, na ayon ba ito sa Biblia? Ipinapakita ng Jeremias 23:24 na walang nakatago kay Jehovah. Nakakaaliw ito dahil nakikita ni Jehovah ang ating tapat na mga pagsisikap kahit na walang ibang nakakapansin. Kasabay nito, ipinapaalala nito sa atin na manatiling tapat at taos-puso, dahil alam niyang naunawaan niya ang ating mga motibo at kilos. Ipinapakita ng Jeremias 23:28 ang pagkakaiba ng mga ideya ng tao at ng katotohanan ni Jehovah. Kung paanong ang dayami ay hindi may hahambing sa masustansyang bitil, ang mga opinyon ng tao ay hindi makapagbibigay ng patnubay at pag-asa na matatagpuan sa salita ng Diyos. Hinihikayat tayo nito na gawing regular ang pagbabasa at pag-aral ng Biblia bilang bahagi ng ating buhay. Ipinapakita ng Jeremias 23:29 na ang salita ni Jehovah ay may kapangyarihang baguhin ang mga puso at alisin ang mga mapaminsalang saloobin. Bagaman maaring maging mahirap ang pagbabago kung minsan, ang regular na pag-aral ng Biblia at taglalapat ng peyo nito ay unti-unting huhubog sa atin upang maging mas mabubiting lingkod ni Jehovah. Ang Jeremias 22:15-16 na ay naglalaman ng isang mahalagang aral para sa mga magulang. Mas maraming natututunan ang mga bata mula sa kanilang nakikita kaysa sa kanilang sinasabi. Ang mga magulang na palaging nagpapakita ng kabaitan, pagiging patas, at habag ay nagtuturo sa kanilang mga anak kung ano ang tunay na kahulugan ng pagkilala kay Jehovah. Ang Jeremias 23:16 na ay naglalaman ng isang mahalagang aral para sa mga kabataan. Ang mga kaibigan, social media, at kulturang popular ay kadalasang humihikayat ng mga ideyang salungat sa mga prinsipyo ng Biblia. Ang pagbuo ng ugali ng paghahambing ng bawat mensahe sa salita ni Jehovah ay makakatulong sa mga kabataan na gumawa ng matatalinong desisyon at maiwasan ang mga hindi kinakailangang pagsisisi. Ang Jeremias 23:24 ay naglalaman ng isang mahalagang aral para sa lahat ng Kristiyano. Naglilingkod man tayo sa publiko o pribado, nakikita ni Jehovah ang bawat gawa ng katapatan. Ang pag-alala dito ay nagudyok sa atin na mapanatili ang integridad, kahit na walang ibang nakakakita. Maging mabuti essay Ministeryo Essay Larangan. Agosto 3-2026. Takdang bilang 4-6. Takdang aralin bilang 4. Pagsisimula ng usapan, 4 Bahay-bahay, magtampok ng video mula sa toolbox sa pagtuturo. Set, Ministeryo sa bahay-bahay.
Tagapaglathala, Hannah. May-ari ng sambahayan, GNGS. Hannah. Magandang umaga. Ako si Hannah. Kami ng kaibigan ko ay bumibisita sa aming mga kapitbahay dala ang isang maikling mensahe mula sa Biblia na nakapagpatibay sa maraming tao. Ito ba ay isang kumbenyenteng oras para sa isang maikling pag-usap? Ginang S. Mayroon akong ilang minuto. Hannah. Salamat. Maari ba akong magtanong sa iyo? Maraming tao ang gustong mas maunawaan ang Biblia, ngunit sa palagay nila ay mahirap malaman kung saan magsisimula. Naranasan mo na ba yon? Ginang S. Naranasan ko na. Nabasa ko na ang ilang bahagi ng Biblia, ngunit ang ilang mga sipi ay mahirap maunawaan. Hannah. Pinahahalagahan ko ang iyong katapatan. Maraming tao ang nakakaramdam ng parehong bagay, kaya hindi ka nag-isa. Iyan ang isang dahilan kung bakit nag-alok ang mga saksi ni Jehovah ng mga libreng pag-aral sa Biblia. Dinisenyo ang mga ito upang tulungan ang mga tao na maunawaan ang Biblia sa sarili nilang bilis. Mayroon kaming maikling video na nagpapakita kung ano talaga ang isang pag-aral sa Biblia. Ito ay tumatagal ng wala pang 2 minuto. Gusto mo ba itong mapanood? Ginang S. Naman. Ipinapakita ng tagapaglathala ang video na ano ang nangyayari sa pag-aral ng Biblia. Hannah. Ano ang iyong palagay tungkol sa video? GNGS. Napansin kong hindi ito parang silid-aralan. Mas mukhang isang talakayan. Hannah. Tama. Iyan ang pinahahalagahan ng maraming tao. Hindi ito isang lektura, at walang inaasahang makakaalam ng lahat ng sagot. Binabasa lang namin ang sinasabi ng Biblia, pinag-usapan ito ng sama-sama, at malaya kang magtanong ng anumang mga tanong mo. GNGS. Mukhang komportable yan. Hannah. Natutuwa akong marinig yan. Ang layunin ay tulungan ang mga tao na matuklasan kung ano ang itinuturo ng Biblia at kung paano makakatulong ang mga payo nito sa pang-araw-araw na buhay. Kung gusto mo, maaari tayong mag-aral ng isang maikling aralin ng magkasama sa ibang pagkakataon. Karaniwan itong tumatagal na mga 15 minuto, at maaari tayong magkita kahit kailan mo gusto. GNGS. Sa tingin ko gusto kong subukan yan. Hannah. Napakaganda yan. Magiging maginhawa ba ang susunod na Sabado ng umaga bandang 10:00 oras? Ginang S. Bagay yan sa akin. Hannah. Mahusay. Daan muna ako, at sabay-sabay nating titingnan ang unang aralin. Salamat sa paglalaan ng oras para panoorin ang video at ibahagi ang inyong mga saloobin sa akin. Paano isinasagawa ng demonstrasyong ito ang tagibilin? Mabait, magalang, at tunay na mahabagin ang publisher. Ikinilala niya ang damdamin na may bahay at tinyak ito ng hindi nagpapakumbaba. Natural na ginamit ang video na ano ang nangyayari sa pag-aral ng Biblia upang ipaliwanag ang kayusan sa pag-aral ng Biblia. Binigyang din ng publisher na ang pag-aral ng Biblia ay isang interaktibong talakayan, hindi isang lektura. Nagtapos ang pag-usap sa isang mainit na paanyaya at isang espesipikong appointment para sa unang pag-aral ng Biblia. Assignment number 5. Following up, 4. House Tea House, mag-alok na magasin na may kaugnayan sa nakaraang pag-usap. Sentro, isang pagbisita muli. Noong nakaraang pagbisita, pinanood na may bahay ang video na ano ang nangyayari sa pag-aral ng Biblia at sinabing gusto niyang mas maunawaan ang Biblia. Tagapaglathala, Andrew. May-ari ng bahay, Ginang Johnson. Andrew. Magandang hapon, Ginang Johnson. Ikinagagalak kong makita kang muli. Noong huling beses na nagkita tayo, pinanood natin ang video tungkol sa kung ano ang nangyayari sa isang pag-aral sa Biblia. Naalala kong nabanggit mo na noon pa man ay gusto mong mas maunawaan ang Biblia. Ginang Johnson. Tama yan. Nasisyahan akong basahin ito, ngunit ang ilang bahagi ay mahirap intindihin. Andrew. Pinahahalagahan ko ang pagsasabi mo niyan. Maraming taimtim na tao ang ganito rin ang nararamdaman. Sa pag-isip tungkol sa ating pag-usap, nagdala ako ng isang magasin na tumatalakay kung paano makakatulong sa atin ang Biblia sa pang-araw-araw na buhay. Naisip kong baka mapalakas mo ang loob mo. Ipinakita ang magasin. Isang puntong lalo kong nagustuhan ay hindi lamang sinasagot ng Biblia ang mga tanong tungkol sa relihiyon, nagbibigay ito ng praktikal na gabay sa pagharap sa mga hamon ng buhay. Maaari ko bang itanong, mayroon bang tanong sa Biblia na matagal mo nang gustong masagot? Ginang Johnson. Madalas kong inisip kung bakit pinahihintulutan ng Diyos ang napakaraming pagdurusa. Andrew. Napakahalagang tanong yan, at maraming tao ang nagtanong nito.
Tinatalakay na magasin ang paksang yan, ngunit mas detalyado itong tinatalakay ng pag-aral sa Biblia. Ginagamit nito ang Biblia mismo upang ipaliwanag kung bakit umiral ang pagdurusa at kung ano ang ipinapangako ng Diyos na gagawin tungkol dito. G.N.G. Johnson. Mukhang interesante yan. Isang bagay na pinahahalagahan ko sa pag-aral ay ang pagiging interactive nito. Malaya kang magtanong ng kahit ano, at sama-sama nating hahanapin ang mga sagot sa Biblia. Walang pressure, maaari kang matuto sa sarili mong bilis. Para halimbawa, isa sa mga unang aralin ang sumasagot sa mga tanong tulad ng, bakit pinahihintulutan ng Diyos ang pagdurusa? Anong pag-asa ang ibinibigay ng Biblia para sa hinaharap? Paano makakatulong ang mga prinsipyo ng Biblia sa atin na makayanan ang mga problemang gayon? Nakikita na maraming tao na praktikal ang mga talakayang yon. G.N.G. Johnson. Sa tingin ko ay magugustuhan ko yon. Andrew. Natutuwa akong marinig yon. Bakit hindi ko iwan sa iyo ang magasin na ito? Habang binabasa mo ito, marahil ay isipin ang anumang mga tanong na maiisip mo. Ayos lang ba kung dumaan ako sa susunod na Sabado ng mga 10 oras 30 minuto Maaari nating pag-usapan ang iyong mga tanong at tingnan ang unang aralin sa pag-aral ng Biblia na magkasama. G.N.G. Johnson. Ayos lang yon. Andrew. Napakahusay. Magkikita tayo sa susunod na Sabado ng 10 oras 30 minuto. Sana ay magustuhan mo ang magasin, at inaasahan kong may pagpapatuloy natin ang ating pag-usap. Paano nalalapat ng demosyong ito ang tagibilin? Rinag-alok ang tagapaglathala ng isang magasin na may kaugnayan sa nakaraang talakayan. Rinagtuon siya sa ipinahayag na pangangailangan na may bahay, ang pag-unawa sa Biblia at ang dahilan ng pagdurusa. Sinimulan niya ang pag-aral ng Biblia ng maaga at ipinaliwanag kung paano nito masasagot ang mga tanong niya sa praktikal na paraan. Rinanatiling mainit, magalang, at interaktibo ang pag-usap sa pamamagitan ng paghingi ng kanyang mga saloobin. Isang partikular na appointment ang ginawa upang ipagpatuloy ang talakayan sa unang aralin sa pag-aral ng Biblia. Takdang aralin bilang 6. Pakikipag-usap, 4. Tema, si Jesus ang anak ng Diyos. Mga kasulatang pangtema, Mateo 16 na oras 16 na minuto, Juan 3 oras 16 na minuto, 1 Juan 4 oras 15 minuto. Panimula. Sino si Jesus? Iba-iba ang paraan ng pagsagot ng mga tao sa tanong na yan. Ang ilan ay nagsasabing siya ay isang mabuting tao lamang. Ang iba naman ay nagsasabing siya ay isang propeta. Ang iba naman ay naniniwala na si Jesus ay ang Diyos mismo. Sa halip na umasa sa mga opinyon ng tao, tingnan natin kung ano ang sinasabi ng Biblia. Ang mga kasulatan ay palaging nagtuturo ng isang malinaw na katotohanan. Si Jesus ay anak ng Diyos. Kinilala ni Jesus ang kanyang sarili bilang anak ng Diyos. Pakibasa ang Mateo 16 na oras 16 na minuto. Basahin ang Mateo 16 na oras 16 na minuto. Nang tanungin ni Jesus ang kanyang mga alagad kung sino ang pinaniniwalaan nila tungkol sa kanya, sumagot si Pedro, "Ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay." Pansinin na hindi itinuwid ni Jesus si Pedro. Sa halip, pinuri niya ito dahil ang sagot na iyon ay nagmula kay Jehovah. Walang duda na si Jesus ay natiba sa kanyang ama at tunay na anak ng Diyos. Si Jehovah mismo ang nagpadala ng kanyang anak. Ngayon, pansinin ang pamilyar na mga salita sa Juan 3 oras 16 na minuto. Basahin ang Juan 3 oras 16 na minuto. Sinasabi ng talata, "Ganito na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya't ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak." Isipin mo yan. Kung ang isang tao ay magbigay ng regalo, ang nagbigay at ang regalo ay hindi magkapareho. Gayon din, si Jehovah ang isa na may biging nagsugo ng kanyang anak sa lupa upang ang masunuring sangkatauhan ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang talatang ito ay hindi lamang tumutukoy kay Jesus bilang anak ng Diyos kundi nagpapakita rin na malalim na pag-ibig ni Jehovah para sa atin. Mahalaga ang paniniwala na si Jesus ay anak ng Diyos. Panghuli, basahin natin ang 1 Juan 4 oras 15 minuto. Basahin ang 1 Juan 4 oras 15 minuto. Sumulat si Apostol Juan, "Sinumang kumikilala na si Jesus ay anak ng Diyos, ang Diyos ay nananatili sa kanya." Ipinapakita nito na ang pagkilala kay Jesus bilang anak ng Diyos ay hindi isang maliit na detalye. Ito ay isang mahalagang katotohanan para sa sinumang nagnanais na magkaroon na malapit na kaugnayan kay Jehovah. Tapat na tinupad ni Jesus ang kalooban ng kanyang ama, ibinigay ang kanyang buhay bilang pantubos para sa atin,
at ngayon ay nagsisilbi bilang hinirang na hari ng kaharian ng Diyos. Ang pagpapahalaga sa kanyang papel ay nagpapatibay sa ating pananampalataya at sa ating pag-ibig kapwa kay Jehovah at kay Jesus. Konklusyon. Malinaw ang mensahe ng Biblia. Si Jesus ang anak ng Diyos na buhay. Mapagmahal na isinugo ni Jehovah ang kanyang anak upang iligtas ang sangkatauhan. Ang pagtanggap sa katotohanan ito ay tumutulong sa atin na maging mas mapalapit sa Diyos at tumanggap ng pag-asa ng buhay na walang hanggan. Kaya patuloy nating patibayin ang ating pananampalataya kay Jesus, hindi bilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, kundi bilang minamahal na anak ni Jehovah, ang isa na hinirang ni Jehovah upang tuparin ang kanyang layunin. Habang ginagawa natin ito, pararangalan natin ang Ama at ang Anak at tatamasahin ang masaganang mga pagpapala na ipinangako ni Jehovah sa mga nananampalataya sa kanyang anak. Pamumuhay bilang MGL Kristiyano. Agosto 3, 2026. Tema, ang ating kasaysayan na gumagalaw, pinapanatili ng lupong tagapamahala ang pagkakaisa. Bahagi 1. Hinihiling sa atin na i-play ang video. Pagkatapos ay sagutin ang tanong. Bago pa man naging available ang internet at iba pang teknolohiya, paano napatunayang mabubiting pastol ang lupong tagapamahala? Sagot. Bago pa man naging available ang internet at modernong teknolohiya, napatunayang mabubiting pastol ang lupong tagapamahala sa pamamagitan ng pagsisikap na mapanatiling nagkakaisa sa espiritual ang bayan ni Jehovah. Regular silang nagpapadala ng mga liham at gabay na nakabatay sa Biblia sa mga kongregasyon, nag-ayos ng mga naglalakbay na kinatawan upang bisitahin at patibayin ang mga kapatid, at naglaan na napapanahong espiritual na pagkain sa pamamagitan ng mga publikasyon at mga pagpupulong. Mapanalangin din nilang inalagaan ang mga pangangailangan ng pandaigdigang kapatiran at nagbigay na malinaw na patnubay mula sa kasulatan, na tinutulungan ang lahat ng kongregasyon na manatiling nagkakaisa sa pagsamba sa kabila ng mga hamon ng komunikasyon noong panahong yon. Pag-aral ng Biblia ng Kongregasyon. Agosto 3, 2026. Kabanata 2. Eni, hinatulan niya Yenji Mondo. Para sa talakayan. Tanong 1. Sa anong mga paraan nagpakita ng lakas ng loob si Noy? Sagot. Nagpakita si Noy ng lakas ng loob sa maraming praktikal na paraan. Nagtiwala siya sa babala ni Jehovah kahit na hindi pa siya nakakita ng isang pandaigdigang baha noon. Naniwala siya sa pangako ni Jehovah at sumunod ng walang pag-alinlangan. Tinanggap niya ang napakalaking atas na paggawa ng arka. Paggawa ang napakalaking sasakyang dagat na ito ay isang mahirap na gawain na tumagal na maraming taon. Ngunit tapat na nagpatuloy si Noy hanggang sa matapos ito. Nanggaral siya ng katuwiran sa isang balakyot na mundo. Bilang isang manganggaral ng katuwiran, nagbabala si Noy sa mga tao tungkol sa darating na paghatol ni Jehovah kahit walang sinuman sa labas ng kanyang pamilya ang nakinig. Tinis niya ang pangungutya at pagsalansang. Malamang na kinutya at tinanggihan siya ng mga tao, ngunit hindi siya tumigil sa pagsunod kay Jehovah o sa pagbabahagi ng kanyang babala. Nanatili siyang tapat sa kabila ng mapanganib na mga kaaway. Ang mga nagkatawang-taong anghel at ang marahas na Nephilim ay nakakatakot. Ngunit buong tapang na nagpatuloy sa paglilingkod kay Jehovah si Noy at ang kanyang pamilya. Pinangunahan niya ang kanyang pamilya sa espiritual na aspeto. Nagpakita si Noy ng isang mainam na halimbawa sa pamamagitan ng paglakad kasama ni Jehovah at pagtulong sa kanyang asawa, mga anak na lalaki, at mga manugang na babae na manatiling tapat sa isang tiwaling mundo. Nanatili siyang masunurin hanggang sa wakas. Maingat na sinunod ni Noy ang lahat ng mga tagibilin ni Jehovah, pumasok sa arka ng sinabihan, at lubos na nagtiwala kay Jehovah hanggang sa matapos ang baha. Ang lakas ng loob ni Noy ay nagmula sa kanyang matibay na pananampalataya kay Jehovah. Gaya ng paliwanag sa Hebreo 11, ito, sa pananampalataya, si Noy ay nagpakita ng makadiyos na takot at nagtayo ng arka para sa ikaliligtas ng kanyang sambahayan. Sa pamamagitan ng pananampalatayang ito, hinatulan niya ang sanlibutan at naging tagapagmana ng katuwiran na bunga ng pananampalataya. Ang kanyang halimbawa ay nagpapaalala sa atin na ang tunay na katapangan ay nangangahulugan ng pagtitiwala kay Jehovah at paggawa ng tama, kahit na ang iba ay sumasalungat o nanunuya sa atin. Maghalak i-arayan. Tanong 1. Ano ang kalagayan ng mundo bago ang baha? Sagot. Bago ang baha, maraming bentehe ang mundo. Yisa ang wika ng bawat isa, kaya mas madali ang pagtutulungan at pag-unlad sa mga larangan tulad ng konstruksyon, agrikultura, misika, at paggawa ng metal.
Nabuhay ang mga tao ng daan-daang taon, na nagbibigay sa kanila ng sapat na oras upang makakuha ng kaalaman at mapaunlad ang mga kapaki-pakinabang na kasanayan. Itinayo ang mga lungsod, umunlad ang mga industriya, at umunlad ang sibilisasyon. Gayunpaman, sa kabila ng mga tagumpay na ito, ang mga tao ay lalong naging masama. Napuno ng karahasan ang lupa, at bawat hilig ng mga pag-isip ng puso ng tao ay masama lamang sa lahat ng oras. Genesis 6:5. Sa halip na gamitin ang kanilang mga kakayahan upang parangalan si Jehovah, tumalikod sila sa kanya, na ginagawang tiwali at puno ng karahasan ang lupa. Tanong 2. Kailan natanggap ni Noe ang utos na magtayo ng arka? Kailan niya nalaman kung kailan eksaktong magsisimula ang baha? Sagot. Ipinahayag ni Jehovah 120 taon bago ang baha na hahatulan niya ang masamang mundo. Gayunpaman, hindi agad natanggap ni Noe ang atas na magtayo ng arka. Malamang na natanggap niya ang atas na iyon mga 40 hanggang 50 taon lamang bago ang baha, matapos lumaki at magpakasal ang kanyang mga anak. Habang tapat na nagtatrabaho si Noe sa arka, hindi niya alam ang eksaktong petsa ng pagsisimula ng baha. 7 araw lamang bago ang baha nang sabihin ni Jehovah kay Noe kung kailan ito magsisimula. Sinunod ni Noe ang bawat tagibilin nang hindi kinakailangang malaman ang lahat ng detalye ng maaga, na nagpapakita ng lubos na pagtitiwala sa tiyempo ni Jehovah. Tanong 3. Bakit tayo makapaniwala na talagang nangyari ang baha? Sagot. Maaari tayong maniwala na talagang nangyari ang baha dahil inilalahad ito ng Biblia bilang isang makasaysayang pangyayari, hindi isang alama. Nabanggit si Noe sa mga talaangkanan na naitala nina Ezra at Lucas. At tinukoy mismo ni Jesus si Noe at ang baha bilang mga totoong pangyayari na magsalita tungkol sa mga huling araw. Itinampok din nina Ezekiel at Apostol Pablo si Noe bilang isang tunay na halimbawa ng pananampalataya at katuwiran. Bukod pa rito, itinala ng Biblia ang mga tiyak na detalye tungkol sa baha, kabilang ang eksaktong taon, buwan at araw na nagsimula ito, pati na rin ang mga espesipikong sukat ng arka. Ipinapakita ng mga detalyeng ito na ang baha ay isang aktwal na pangyayari sa kasaysayan at pinapalakas ang ating tiwala sa katumpakan ng salita ng Diyos. Tanong 4. Anong pangyayari ang naganap mahigit isang siglo pagkatapos ng baha? At paano ito maaring nakaapekto sa matandang si Noe? Sagot. Mahigit isang siglo pagkatapos ng baha, pinangunahan ni Nimrod ang isang paghihimagsik laban kay Jehovah sa pamamagitan ng pag-uorganisa ng pagtatayo ng Tor ng Babel. Nais ng mga tao na gumawa ng isang tanyag na pangalan para sa kanilang sarili at maiwasan ang pagkalat sa buong mundo, na direktang sumuway sa utos ni Jehovah na punuin ang lupa. Tiyak na labis itong ikinalungkot na matandang si Noe. Matapos makita ni Jehovah na winasak ang isang masamang mundo sa pamamagitan ng baha, nasaksihan ni Noe ang mga tao na muling bumaling sa huwad na relihiyon at nagrerebelde laban sa Diyos. Gayunpaman, nabuhay din si Noe ng sapat na katagalan upang masaksihan ang paghinto ni Jehovah sa paghihimagsik sa pamamagitan ng paggulo sa wika ng mga tao at pagpapakalat sa kanila sa buong mundo. Nanatiling tapat si Noe at ang kanyang anak na si Sem at hindi nasangkot sa rebelyon, kaya patuloy silang nagsasalita ng orihinal na wika ng sangkatauhan. Pag-isipan Lenji Mgil Aral. Isa, paano nagkakatulad ang ating panahon sa mga araw ni Noe? Matthew 24. 36 tandang bawas 39. Sagot. Ang ating panahon ay katulad ng panahon ni Noe dahil karamihan sa mga tao ay nakatuon sa pang-araw-araw na gawain at hindi gaanong pinapansin ang babala ni Jehovah tungkol sa wakas. Kung paanong ang mga tao bago ang baha ay kumakain, umiinom, nag-asawa, at nagpapatuloy sa buhay hanggang sa dumating ang baha ng hindi inaasahan. Marami sa ngayon ang hindi pinapansin ang ebidensya na nabubuhay na tayo sa mga huling araw. Tulad ni Noe, kailangan nating manatiling alerto, tapat, at patuloy na ibahagi ang mensahe ni Jehovah, dahil alam nating ang kanyang hatol ay ang pag-unlad ay darating sa takdang panahon. 2. Ano ang itinuturo sa iyo ng halimbawa ni Noe tungkol sa kahalagahan ng pagiging organisado? Sagot. Itinuturo ni Noe ang kahalagahan ng pagiging organisado sa pamamagitan ng maingat na pagsunod sa mga tagibilin ni Jehovah. Ang pagtatayo ng arka, pagtitipon ng mga supply, at pangangalaga sa mga hayop ay nangangailangan ng maingat na pagpaplano at mahusay na organisasyon. Ang pagiging organisado ay tumutulong sa atin na may sagawa ang ating mga responsibilidad sa paglilingkod kay Jehovah ng mahusay at tapa. Masipag. Sagot.
Si Noe ay nagtrabaho ng masigasig sa loob ng maraming taon upang matapos ang arka sa kabila ng mga kahirapan at pagsalansang. Itinuturo ng kanyang halimbawa na ang paglilingkod kay Jehovah ay nangangailangan ng patuloy na pagsisikap, pagtitiyaga, at kahandaang magtrabaho ng husto hanggang sa matapos ang atas. Matiyaga. Sagot. Matiyagang naghintay si Noe sa takdang panahon ni Jehovah. Kahit na lumipas ang mga dekada bago dumating ang baha, hindi siya sumuko o nawalan ng pananampalataya. Ipinapaalala sa atin ng kanyang halimbawa na maghintay ng matiyaga sa pagtupad ni Jehovah sa lahat ng kanyang mga pangako nang hindi pinanghihinaan ng loob. 3. Paano mo matutularan ang katapangan ni Noe sa iyong buhay? Sagot. Ang katapangan ni Noe ay maaring tularan sa pamamagitan ng paninindigan para kay Jehovah kahit na ang iba ay hindi sumasang-ayon, nanunuya, o sumasalungat sa atin. Maaari nating buong tapang na ibahagi ang mabuting balita, sandin ang patnubay ni Jehovah, at manatiling tapat sa kabila ng pangjijipit mula sa mundo. Tulad ni Noe, maaari tayong magtiwala na palalakasin at poprotektahan ni Jehovah ang mga tapat na gumagawa ng kanyang kalooban. Bulay-bulayin les malaking pananaw. Isa, ano ang itinuturo sa akin ng salaysay na ito tungkol kay Jehovah? Sagot. Itinuturo ng salaysay na ito na si Jehovah ay makatarungan, matisin, maawain, at tapa. Matiyaga niyang binigyan ang mga tao na maraming taon upang magsisibago magpasapit ng baha. Kasabay nito, hindi niya hinayaang magpatuloy ang kasamaan magpakailanman. Pinrotektahan ni Jehovah si Noe at ang kanyang pamilya dahil sa kanilang katapatan at tinupad ang bawat pangako niya. Ipinapakita rin nito na si Jehovah ay laging kumikilos sa tamang panahon at hindi kailanman nabibigo na tuparin ang kanyang layunin. 2. Paano nauugnay ang salaysay na ito sa mga layunin ni Jehovah? Sagot. Ipinapakita ng salaysay na ito na ang layunin ni Jehovah para sa lupa at sa sangkatauhan ay hindi mapipigilan. Bagamat laganap ang kasamaan, iningatan ni Jehovah si Noe at ang kanyang pamilya upang ang pamilya ng tao ay magpatuloy at ang kanyang layunin na mapuno ang lupa na matuwid na mga tao ay sumulong. Tinutukoy din nito ang nalalapit na katapusan ng balakyot na sistemang ito, kung kailan muling alisin ni Jehovah ang kasamaan at ililigtas ang mga tapat na naglilingkod sa kanya. 3. Ano ang gusto kong itanong kay Noe sa pagkabuhay muli? Sagot. Isang tanong na magiging interesante kay Noe ay, paano kayo ng iyong pamilya ay nanatiling matatag sa spiritual at patuloy na nagtiwala kay Jehovah sa loob ng maraming taon ng paggawa ng arka habang nahaharap sa pangungutya at pagsalansang? Walang alinlangan na ang kanyang sagot ay magbibigay ng mahalagang pampatibay loob upang manatiling tapat at matapang habang naghihintay na matupad ang mga pangako ni Jehovah. Salamat sa panonood.